90. Wala? 90? Oo, eto na. Nagkakaproblema tayo pagdating sa year 1990, 1991, 92, 90s. Ilang taon na sila ngayon? Yung mga 90s? 40? Oo, kasi ang assumption natin dito, these persons, itong mga tao ito, are busy with their families. Right? Yan nagpapaaral na ng anak, diba? Nagpapa-college. So medyo parang hindi katulad natin na nakaupo na lang kayo mga donya. No, na naghihintay na lang. Sila kasi, sila pa lang din yung mga, hindi po kasi, they're busy with their family, nagpapaaral. Oo. So medyo intindihin natin, pero alam naman natin na this happens only, yung first grand reunion natin happens 10 years ago. Andun kami ni Sir Nori. Sino kayo nandito nung last reunion natin? Opo, nandito karamihan. After 10 years pa ulit kaya? Kaya pa kaya natin? Will we see each other again? Yes, sana naman, no? Kaya lang, 81. Kaya ko magpaglakad noon. Oo, 1981. Sir, di ba sir, no? After 10 years. At saka siyempre, iba naman ng generation ng leaders niyan. Iba na yung leaders. So, ang gusto ko lang sabihin, so nakita natin, 90 to 2000, talagang wala. O konti ang, although nagtuturo na ako noon, tinatawag ko sila. Yes, ma'am, pupunta, pero they don't have time na mag-attend. Pero sabi nila, ma'am, papasok. Kasi nagturo na ako dito. 2000 ako nag-start nagturo eh. So, 1990, pataas, wala po. So, kung sino man po yung mga may kakilala na meron ganon, paki-invite sila, pakisabi, bibigyan natin sila ng time para maka-attend naman, maka-join sa atin sa Grand Reunion. As I have said, there is strength in number. Mas masaya, mas madami, pero mas maganda kung mas marami, mas malakas tayo. Opo? Okay, so ayun lang. So ayun lang ang concern ko talaga. Yun ang isa sa tinitingnan ko dito, yung batch. Siguro ipopost natin to sa Facebook para makita nila na wala pa yung mga batch nyo, wala pa yung mga nakikimiting. Okay po. Sir. Okay, any question po? May question and answer. Question naman po. Magtanong kayo. Paano yung t-shirt? Gaya ng sinabi kanina ni Sir Nori, dapat pag nag-order ka, may bayad ka agad. Paano yung registration? Deadline. Meron po kaming deadline. Ano sabi natin? October. So, October po yung ating sa deadline. Sana hindi mangyari na sinasabi, kaya kung minsan alam nyo ganito. Alam nyo, ang pera kasi mainit sa kamay. Ang alam nila, ayun, may question pala. Sige, madam. Madam Nora Lambino. Ay, Lydia, sorry. Lydia, yes, ma'am Lydia. Yes. Regarding po sa deadline of payment for registration, hindi po ba masyadong maaga yung 86. Anong date? Kasi yung time allotted po is masyadong maaga. October 13. Okay. Ma'am Lydia, batch 8060 po ba? Yes, sir. Oh, nakakadalawang bigay ka na sa akin, ha? Maganda, pero sa tingin mo maaga? Maaga. Okay. So, they are trying their very best para magpaalam muna sa kanila pinagtatrabahuan para hindi makarating ng December para gawin nila next year ang dating. So, hopefully, ma-move yung due date or deadline ng payment for the registration sa pag-attend ng Grand Reunion. Okay, good point. Ganito po yan. Bakit tayo nagsaset ng deadline? Kasi po, yung po mga pinagagawa natin, hindi po kakayanin ng supplier natin December, November, December, January. Anyway, yung inire-request naman niya sa batch lang niya, okay. Yung ibang batch na gano'n na situation, okay. But yung pwede mag-settle na, settle na. Kasi baka po hindi na ma-accept yung mga t-shirt ninyo.
pagka isasubmit nyo yan ng December. Nakita nyo po? Okay lang po yun, Ma'am Lydia, pero alam ko, marami ka na rin pinagawang t-shirt. Minsan lang po yung second sir, pero when it comes to the t-shirt, it's okay. Okay po yun, welcome po, okay po yun. Hindi naman po tayo si Hitler, na ganito sinasabi, ganun sarado, di po ba? Flexible naman po tayo, pero ang ayaw po ng core group or yung pong namamahala na taga-abroad, na kasamaan natin na nagde-decide what is better for us, eh sumunod po tayo. Ang usapan po, yung gate payments, eh sana i-discourage natin yon kasi gusto po namin mag-enjoy lahat. Lahat po ng alumni nasa mesa. Wala pong tatanggap. Wala pong magtatrabaho sa gate. Nakita nyo po, kaya po sinasabi namin yung nagsasabi na magbabayad sa gate, eh hindi po tama yun. Meron siyang sariling plano. Nandito po ang batch 89. Patutunayan po namin sa inyo na merong planong ganon. Sino pinakamataas na offers sa batch 89? Ang presidente, treasurer. Halika dito. Kasi meron pong nangyayaring plano sa batch 89. Ang sabi daw sa kanila, babayaran sa gate. We do not announce that kind of plan. Ito po, batch 89. I-clear po niya tayo kung anong ginawa nung nangolekta sa kanila. Paki-report po. Nung una pong mabuo itong batch 89, good afternoon po, I'm Lynn Pacunla from batch 89 po. Kami po yung natasan ni Ma'am Esperanza Arato para mabuo po itong batch 89. So nagkaroon po ako ng kasama po dito na hindi ko po siya kilala, ma'am, sir. So ang nangyari po, ang gusto po niya mangyari, ang plano po niya unang-una, yung mag-collect po siya ng entrance fee. Pero yung entrance fee na po yun, hindi po niya isasubmit agad during the night of party. Doon po lang niya ibibigay yung mga papasok lang na talagang a-attend, yun lang po ang babayaran niya, yun po yung plano niya. So sabi ko, hindi dapat na gawin mo yun, sabi ko po. I-mention ko pang pangalan po niya dito na sumisira po sa aming batch 89. Si Alma Kayanan po. So ngayon po, bilang original po na batch 89 at isang treasurer po, linampasan po ba, binagpas po niya ako, naniningil po siya without my permission. So sa akin lang po sana, ma'am, sir, nakipag-ugnayan po siya para po alam ko po dapat yung mga ginagalaw po niya. Ngayon, nagkukulit na po siya. It's so very early po para magkulit po siya. So may mga nag-gigas na po sa kanya, hindi po siya nag-a-update sa akin. Ang ginawa ko po, diniretsa ko po siya sa GC namin, kaya nagkaroon po ng medyo konting diskusyon. Sabi ko, pag nasira ka, masisira lahat ang batch 89. Ano na lang sasabihin nila sa atin? Nangulikta tayo ng pera para sa ating kapakanan, sa ating interest? No way. Kako sa kanya. So, it's better siguro kako na sabihan ko ang batch natin, huwag silang magbayad. Ang ibibigay kong start ng pagbabayad natin is September. And then October, pwede na tayong mag-remit sa Execom Treasurer. Yun po yung sinabi ko, ma'am. So, hindi po siya nakikipag-coordinate sa akin, ma'am. Ang masak lang po dito, hinahati po niya yung batch namin. May mga kinuha po siya na section 5 and 4. So, nandito po sila yung section 4 na nakuhanan po niya. And then, may mga nagsusumbong sa akin, ma'am, sir, na bali, kinukuhanan pa po niya ng mga ibang gagaya po ng sa mga pagsasakyan na po namin. Isang tao daw po, nangulikta daw po siya ng 600. So, ang ginawa ko, bakit siya mangulikta? Kasi ang magbabayad ng batch ad po namin, ma'am, sinulgar po namin yung Esperanza eh. Kami po, ang magbabayad. So, wala po kami kukunin sa ibang seksyon. And then, sa track po, ang pinag-uusapan po namin,
baka sakali po na makaya din po naming magkakaibigan sila Esperanza na ma-shoulder din po yung pagsasakyan po namin. So yun po yung mga hiding na moves po niya na hindi ko po nagustuhan. Sabi ko, bakit pinakalala mo yung sitwasyon? Bakit sinasabi mong nahati ito at nagwatak-watak ang BATS 89 na wala naman kaming alam, na okay naman po kami, hindi po kami nag-aaway-aaway, ma'am. So ang ganda po ng sit-up namin. Ang nangyayari po, so gumagawa po siya ng sariling desisyon, sarili niyang pangungulekta na hindi po niya sinasabi sa amin na mas nakakataas sa kanya. At the same time, ma'am, pinapalalabas po niya na watak-watak po yung BATS namin. So, yung sakit po namin, sasakit po namin lahat eh. So, yun po yun, ma'am. Nag-minute ba kayo? Once, ma'am, hindi po siya nakikipag-comply sa akin. Every time po na sabi ko sa kanya, about po sa connection, stop muna. So, gumagawa po siya talaga ng ano, hindi po ako, nandito man para siraan siya, pero yung kung nangyari na yun is totoo. So, ayun po yung ano, ma'am, yun po yung naging kinalabasan po ng BATS namin, and then, itong mga section 4 na nandito ngayon, ayaw po niyang ipakausap sa akin. Mahirap daw po akong i-approach. So, pinipigilan po niya na makipag-coordinate po ang ibang section sa akin. Paano ngayon kayo? Nag-collecta niya? Wala pa, hindi ko po alam kung saan po niya linagay, ma'am. Mag-meet kayo lahat ng mga BATS ninyo. Yes, ma'am. Actually po, inaayos ko po ito, pero siya po yung ayaw niyang paayos. Pag ayaw niyang maayos, alisin Eh, tinanggal po namin, ma'am, kasi originally po, hindi po siya BATS 89, hindi po siya graduated ng BATS 89. Pero ang pinapoint out po dito, sir, ma'am, bali, ang dinadahilan po niya, nasa taas daw po siya ng execom. Para yun po yung way, para siguro, may encourage po niya yung mga gustong magbayad na, yun po yung ano niya, si Sir Honorio po. Kaya yun po yung naging reason po, kaya po medyo, siyempre, bilang BATS 89 po at inatasan po ni Ma'am Arato, yung sa president po namin, kaya dito po ako na nagsasalita ngayon. Supposed to be, hindi po dapat ako magsasalita dahil kasiraan po namin, pero wala po talagang nangyayaring hidwaan sa amin mga BATS. Siya lang po yung gumagawa, ma'am. That's it po, yun po. Thank you. Thank you for the clarification, Di. Alam niyo kasi si Alma, lumapit yan. Nagpakilala. Sabi ko, sa bagay, wala pa namang active ka sa BATS ninyo. So nilapitan namin si Mag Grace Cablan, pinakilala mo. Nasyak ako dahil hindi siya kilala. Nung dumating si Esperanza is the first cousin of my wife. Nung umuwi si Esperanza, tinanong ko rin, SB, si Alma, kilala mo? Hindi namin kilala, kuya. Si Lynn Pakunla ang talagang organizer namin. Yun. Kaya nung nalaman ko na yung totoo, sabi ko kay Lynn, dapat naka-centralize sa'yo yung collection, hindi sa kanya. Si Alma kasi, ginawa ko rin siya member ng OBP. Dahil kailangan ko talaga ng tulong. No, ngayon, meron tayong volunteer si Jella, si Yarmela nandyan, to replace Alma. Yun. Si Alma, ang sabi sa akin, although iwalay sa asawa, walang trabaho, eh, tinulungan ko naman, sumweldo naman sa akin ng 3 months eh. Pinasweldo ko in my own pocket. Hindi ko nga chinacharge sa alumni yun eh. Together with si Joy, dalawa sila. 75,000, sabi ko, hindi ka nakaipon. Sabi ko sa kanya, and now you're using the money of your BATS. May nagalit sa akin akong kaaway niya. Hindi niya alam na kaya kong palabasin yung totoo. Pinausap ko yung hiningnan niya ng pera. Ayan, nandito sila. Pero enough na yung report ni Lim. Masaya na ako sa report niya. So nakakatuwa, di ba? May mga lumilita. Ayan, nag-iyak na naman si Hart. Kasi si Hart, naging friend niya na si Alma. Very close sila. Kaya lang sabi ko, eh wala tayong magagawa. Lumabas yung totoong kulay niya. Sabi ko, tsaka hindi ko naman siya tinanggal. Siya ang umalis. Diba? Ang family natin is all for one, one for all. Sabi ko kay Hart, sabihin mo sa kanya, umarap siya. Hindi na daw babalik. Paano na ngayon yung siningil niya?
ibabalik daw ng Sunday. Bukas daw. Ayun.